Second, sinasabi po ninyo 2 years after nating kumalas. Pero ang paliwanag naman ng ICC, 2018 pa nila sinimulan yung investigation. So paano po natin pagtutugmain yun? Mali po kasi yung kanilang basa na yung 1-year period, kasama dyan yung tinatawag na preliminary examination. Kung titignan nyo po, ewan ko po kung meron kayong text ng 127.2, Article 127.2 ng ICC Rome Statute, yung pagbibitiw ng isang bansa ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa, quote, consideration na, unquote, ng hukuman. Yung preliminary examination, hindi po yan binibigyan ng basbas ng hukuman, yan ay internal na ginagawa lamang ng prosecution. Wala pong pagkakaiba dyan, yan, dun sa sinabi ni Boying Remulla na nung panahon na kinidnap si Tatay Digong, yung Article 59 na requirement na dapat iharap sa judicial organ bago i-extradite sa Hague ay nasunod daw dahil ang DOJ daw ay hukuman. So, ganyan din po ang ating pagpuna sa decision na yan. Yung gawain na internal ng prosecution ay hindi po yan gawain ng hukuman na nababanggit dun sa Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. Pero dahil po sa paglabas ng decision nito na ito on jurisdiction, Secretary, ano po yung mga posibleng mangyari? Well, unang-una po, sigurado ako i-a-appeal yan sa appellate chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber, ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. Siguro ito ay dahil importante na matuloy ang pagliliti si Tatay Digong para yung existence mismo ng korte magpatuloy, no? Dahil sa totoo lang, wala namang ibang kasong dinidinig ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digong.